Kumustahin natin ngayon ang lagay ng batang si Brix kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, kailan ba nakita ng pamilya yung mga sintomas dito kay Brix? Up to December last year, nang madiagnose si Brix ng atonic epilepsy, noong mga panahon daw na yon, madalas na magkaroon ng seizure yung bata, tapos naninigas yung katawan. Normal na bata naman daw siya, Pops J, bibo, talagang malikot na bata. Pero mapansin nila, biglang napapaupo yung si Brix, tapos natutulala, pagkatapos nawawala ng balanse sa paglalakad. And then June ngayong taon, Pops J, tuluyan na ngang paralisado na yung bata, so hindi na nakakatayo, nakakaupo. At ayun na, hirap na rin gumalaw, magsalita. At kaya nga siya na-diagnose nitong buwan lang ng SSPE. Strike to na ito doon sa pamilya, di ba? Naikwento ba ng pamilya na bukod kay Brix, pati yung kapatid niya na pumanaw rin, meron bang ganitong karamdaman sa kanilang pamilya, sa kanilang mga kamag-anak? Ayun na nga, Pops J, kasi parehong nagkaroon ng problema sa utak. Una, yung panganay nga, 10 years old brain tumor, tapos ito, virus naman sa utak. Pero tinanong ko si Joy, wala naman daw sa lahi nila ng kanyang mister yung pagkakaroon ng sakit sa utak. So tinanong natin si Dr. Richard Mata, yung pediatrician. Ang sabi niya is, talagang dahil rare nga itong sakit na ito, wala pa talagang malinaw na pag-aaral na nagtutukoy kung ano yung pinagmulan niya. Pero posibleng nasa lahi dahil based nga dun sa history ng pamilya na mahina nga yung kanilang yung sa problem dun sa utak. Paano naman nakakatulong ang kanyang pamilya, no? Pamilya ni Brix, para maibsan yung kanyang nararamdaman? Kamusta na yung mag-asawa? Pops Ray, sa ngayon talagang, ayun nga, dahil tinaningan na yung bata, wala daw cure dun sa kanyang karamdaman. May maintenance siya. So lahat ng maintenance na yun para dun sa epilepsy niya, para hindi siya atakihin ng seizure. So sa ngayon, ganun pa lang, Pops Ray, na itutulong. At yun nga, panawagan nga nila, Pops Ray, sana magkaroon ng second opinion. Sabi din ni Dr. Richard Mata, ang hope niya na lang daw sa case na ito sana hindi talaga ito yung sakit. Kasi kung pagkabasihan daw yung ilang pag-aaral, hanggang ngayon, wala daw pa talagang cure sa sakit na yan. Nakapagpa-second opinion ba? Nabanggit mo, no? Pwedeng magpa-second opinion. Kamusta? Nakapaghanap na ba sila ng ibang espesyalista, ibang doktor para matingnan yung bata? Yes. Ayun na nga, Pops Ray, ang problema nila. Yun din yung panalangin nila na sana may mga magbigay ng tulong sa kanila para nang sa gayon madala nila si Brix sa ibang espesyalista, ibang doktor para masuri yung kanyang karamdaman. At ayun na nga lang daw talaga yung kanilang pinapanalangin na sana hindi talaga ito yung sakit ng bata. Gaano ka bata itong si Brix nung unang lumabas yung mga seizures? Sabi mo, ilan sa mga sintomas talagang merong seizure, no? So kailan ito lumabas? Ilang taon si Brix noon? Pops Ray, bago lang, December lang, last year. So 5 years old lang. Yes, mabilis yung pangyayari daw talaga. Diba, June nga is talagang nawalan ng control yung bata, talagang naging paralyzed na. Same dun sa kapatid, Pops J, na 3 buwan lang nung na-diagnose na may brain tumor na mayapa na agad. Mas bata pa. Yes, buwan pa lamang. Ganun kabilis yung pangyayari. Kaya ayun, Pops Ray, talagang nananawagan sila ng tulong dahil kahit na OFW yung kanyang mister, hirap na rin daw talaga sila sa buhay dahil nga maintenance ni Brix, Pops Ray, 35,000, lab test, and dyan 27,000 monthly yung ginagastos nila para dyan. Magastos ito, no? Okay. Maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.